Nagsimula ito nung mayor pa si Duterte hanggang nagpresidente. Kaya alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte. Kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na-impluensyahan ito. Yung suot niyang polo, pareho pa rin ng kulay, yung suot niya ngayon. Rehash pa rin, pati polo niya, rehash pa rin. Sa pangalawang pagkakataon, nagsampa ng plunder complaint si former Senator Antonio Trillanes laban naman kay former President Rodrigo Duterte at Senador Bongo. Sa Office of the Ombudsman, isinampa ang kaso. Nag-ugat yan sa mga proyektong nasungkit ng mga kumpanyang pagmamay-ari ng mga Go. Mahigit kumulang 7 billion pesos ang halaga ng mga ito. Ang unang reklamo, ibinasura ng Duterte-appointed ombudsman. Hanggang ngayon, bago nang nakaupo sa opisina, mananaig kaya ang hustisya. Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Willard Cheng, live mula sa SMX Manila. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Kapampangan, Mayap Abengi. Simulan na natin ang agenda. Senador Bongo at FPRRD kinasuhan ng plunder ni Antonio Trillanes. Dating senador barking up the wrong tree ayon kay Go. First Lady Liza Araneta Marcos at sinasabing bagman ni Senador Chis Escudero may ugnayan daw. ICI hinimok mag-imbestiga. DepEd Secretary Sani Angara kinumpirmang 22 classrooms lang na ang nagawa mula sa target na 1,700 ngayong taon. DPWH nawili raw kasi sa flood control. Issue ng korupsyon muling sumentro sa huling araw ng Philippine Business Conference and Expo. PBBM tiniyak na kumikilos ang administrasyon. At Catherine Bernardo, may wax figure na nga ba sa Madame Tussauds, Hong Kong? Kumbinsido si former Senator Antonio Trillanes na malaki ang naging papel ni FPRRD at Senador Bongo kung bakit nakasungkit ng mga government project ang mga kaanak ni Go mula 2016 hanggang 2025. Kaya naman kinasuhan ulit sila ng plunder ni Trillanes. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Nagsampa na ng reklamo si former Senator Antonio Trillanes laban kina former President Rodrigo Duterte at Senator Bongo. Nagtungo sa Office of the Ombudsman si Trillanes ngayong umaga para ihain ang plunder complaint at iba pang criminal charges sa dalawa. Ani Trillanes, ginamit umano ng dating Pangulo at ng Senador ang kanilang posisyon para maibigay ang government infrastructure projects sa mga kumpanyang pagmamay-ari ng mga Go. Ang mga nasabing proyekto nasa mahigit kumulang 7 billion pesos ang halaga. Nagsimula ito nung mayor pa si Duterte hanggang nagpresidente. Kaya alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte. Kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na-impluensyahan ito. Ayon sa 35-page complaint ni Trillanes, na-award ang 7 billion pesos worth of infra projects sa CLTG Builders na pagmamay-ari ng tatay ni Go at ang Alfrego Builders na pagmamay-ari naman ng kanyang half-brother. Maliwanag daw na paglabag ito sa batas. Ang ebidensya po dito ay mga kontrata mismo galing sa DPWH. Bawal po ito, di ba?
hindi mo pwedeng bigyan ng kontrata yung tatay at kapatid mo. Ang nakalagay sa ating batas, up to 4th degree of consanguinity and affinity. Pero ito, first degree ito, tatay ito at kapatid. Dagdag ni Trillanes, nakubra ng CLTG at Alfrego ang mga proyekto mula 2016 hanggang sa kasalukuyan. Over 200 projects daw ito at karamihan ay nasa Davao City. Magkakonsyaba rin daw si FPRRD at GO. Magmula pa noong Davao City Mayor pa ang dating Pangulo. Bukod pa rito, mayroon din umanong joint venture agreement ang CLTG Builders at St. Gerard Construction na pagmamay-ari ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya. 816 million pesos daw sa kabuuang kontrata ang nakuha ng CLTG Builders mula sa nasabing kasunduan. Haharap sina FPRRD at GO sa mga posibleng paglabag ng RA 7080 o Plunder Law, RA 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, at RA 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Nagsampa rin ng plunder at graft complaint si Trillanes laban kay Duterte at GO noong July 2024. Pero binasura ito ni dating Ombudsman Samuel Martires na appointee ng dating Pangulo. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Agarang bumuelta si Senador Bongo sa pagsampa ng kaso ni former Senator Sonny Trillanes. Anya, sa halip na siya'y siraan, bakit daw hindi na lang kasuhan ni Trillanes ang kanyang mga financier na may kinalaman din umano sa flood control scandal? To Trillanes, you are barking at the wrong tree. Ayaw mo nga bulin dahil financer mo nga. Tama yung sinabi ni Senator Bato noon na may mga financer ka. Baka nga yung ginamit mong pondong yon nanggaling pa sa flood control. Yung pag-iimbestiga mo noon kay dating Pangulong Duterte, maaaring galing pa yun sa flood control. Tinawag din ng senador na recycled lang ang paninira ni Trillanes. Yung suot niyang polo, pareho pa rin ng kulay ng suot niya ngayon. Rehash pa rin, pati polo niya, rehash pa rin. Dapat din daw busisiin kung sino ang mas may delikadesa sa kanila ni Trillanes dahil ang ama raw nito ay dati umanong dealer sa armed forces at nagkakasino rin. Handa na ang kulungan para sa mga mapapatunayang sangkot sa flood control scandal. Pero halos 2 buwan matapos pumutok ang issue, ang tanong ng publiko, may mailalagay kaya sa mga seldang ito? Narito ang agenda report ni Francis Polve. Hindi sa kangkungan, pero may kalalagyan na ang mga mapapatunayang guilty sa katiwalian sa flood control projects. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, handa na ang Bureau of Jail Management and Penology na tumanggap ng mga mahahatulan ng Sandigang Bayan. Ininspeksyon niya na rin ang bagong pasilidad na may 80 dormitories at may capacity na 800 tao. Gusto kong ipakita na handa ang BGMP, na handa ang facilities, na hindi kami atras sa obligasyon namin para gampanan ang katungkulan namin bilang in charge na lahat ng mga kulungan dito sa buong Pilipinas. Ang facilities po na to ay 10 to a room, 1 bathroom, 1 shower, and 1 toilet. Ang facilities po nito ay purified ang drinking water. Meron silang area for exercise at may area sila para maarawan. Ang rules po ay 5 times a week. Pwede silang dalhan ng pagkain. Monday at Friday ay bawal po. Ang pwede pong dalhin dito ay luto na. Hindi po pwede magluto dito. Meron pong quarters dito para mag-confer sila sa mga abogado nila. Maglalagay po kami ng 10 kwarto, 10 cubicles, kung saan sila pwede mag-usap. Bawal ang computer, cellphone at iba pang communication equipment.
Dagdag ni Remulla, sa BJMP ang bagsak ng mga mahahatulan at hindi sa custodial center ng PNP sa Camp Crame. At dahil high profile ang ilan sa mga nadawit na sa kontrobersya, tiniyak ni Remulla na magiging patas ang pagpapatupad ng batas. Kung ang nagnanakaw ng 100 piso sa SM na nagnanakaw at nag-shoplift ng lotion ay dito kinukulong, yung nagnanakaw ng bilyon-bilyon ay sa aking palagay ay dapat dito na rin sila ilagay. Sa palagay ni Remulla, aabot hanggang 200 na tao ang madadawit sa kaso sa korte. Nasa Office of the Ombudsman na ang mga reklamo kaugnay sa flood control scandal at isasampa ang mga kaso sa Sandigang Bayan. Kaya naman ayon kay Remulla, ang New Quezon City Jail ang pinakamalapit sa Sandigang Bayan na BJMP facility. Para sa agenda, Francis Polbe, Bellionario News Channel. Sa dami ng ahensyang nag-iimbestiga sa flood control scandal, hindi maiwasang magtanong ng mga senador kung anong pagkakaiba ng kani-kanilang papel. Kaya nilinaw yan ng DOJ sa Senate hearing sa budget ng ahensya. Ang detalye sa agenda report ni Hannity. Walang conflict o duplication sa roles ng Department of Justice at Independent Commission for Infrastructure o ICI. Yan ang paglilinaw ng DOJ sa gitna ng mga tanong kung ano ba talaga ang distinction sa pagitan ng dalawa, kasama ang Office of the Ombudsman. Bunsod ito ng flood control scandal investigation. Para kay Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian, baka raw kasi nako-confuse na ang publiko sa roles ng tatlo. Base sa obserbasyon niya, mukhang nakafocus ang ICI sa pagtukoy sa source ng funds na ginamit sa flood control scam dahil sa pag-i-interview nito ng malalaking politiko. I believe the latitude of ICI is wider. But for us, we do it systematically. We go to the process first. We understand the deviations of the process committed by the DPWH officials. And then this will lead to, testimonies of possible proponents who intervened why projects are allocated budget and ghost projects were implemented. Sinusundan na ito ng investigasyon ng prosecution arm ng gobyerno sa naging money trail. Ang ICI naman ay binuo sa bisa ng isang executive order ni Pangulong Bongbong Marcos para maging fact-finding investigative body sa mga anomalya sa infrastructure projects. Wala itong contempt powers, pero nangongolekta ito ng reports, evidence at nakakapagrekomenda ng mga dapat isampang kaso sa mga sangkot sa scandal. Bago pa raw nabuo ang ICI, pinangunahan na ng DOJ ang pangangalap ng ebidensya sa flood control scandal, dahilan para makapagsampa sila ng 5 kasong may kaugnayan sa ghost projects. The ICI representative sits in at times to observe what we are doing. And we just try to avoid duplication so that we make more efficient use of resources. And also conflict. Obviously, I think the conflict will not be fruitful for government. The conflict will be, in fact, beneficial to those who committed the crimes kasi conflict creates confusion as well. Yeah. Ang tanong na ngayon, sa oras na magka-conflict sa separate investigations ng DOJ at ICI, sino ang mananaig? Sagot ng DOJ, dito na papasok ang Office of the Ombudsman na may overall powers para usigin ang lahat ng dapat managot. Ang lahat po ng aming mga findings, sa DOJ meron din po kaming task force on this flood control. So lahat po ng findings namin ngayon, lahat po ay ipinapasa namin sa Ombudsman, no? Kasama na po, referral po lahat sa Ombudsman. Meron ding 2012 Memorandum of Agreement sa pagitan ng DOJ at Ombudsman pagdating sa hatian sa kung paano ang prosecution sa government officials. Ang mga kawani ng gobyernong may salary grade 26 and below nakaatas daw sa DOJ, habang sa Ombudsman ang may salary grade 27 and up. Pinaalala ni Senator Rodante Marcoleta na sanay independent nga ang ICI pagdating sa investigasyon, lalo na't nanghihiram ito ng mga piskal sa DOJ para tulungan sila. Sa gitna naman ng tila pagkainip ng taong bayan sa pagkulong ng mga kurakot, magre-request daw ang DOJ sa Senado na i-allow silang maging responsable sa pagprotekta sa whistleblowers.
Yan ang ilang sinibak na DPWH engineers ng Bulacan kabilang si Henry Alcantara na nasa kustodiya ngayon ng Senado dahil limited daw ang opportunity para sa kanilang makapag-cooperate. They are only allowed to go to NBI or to the DOJ for the fact-finding. But they are claiming that we need to go to this place to get documents. We need to go to our homes to get these documents. We need to talk to some people to strengthen our position. Sa oras na mas mapaigting ang cooperation ng whistleblowers, posible nang marating ang malalaking isdang sangkot sa korupsyon. Handa naman daw ang Senadong makipagtulungan sa DOJ para mas mapabilis ang takbo ng flood control probe. Para sa Agenda, Hannah Kia, Billionaire News Channel. Hindi na lang ghost flood control projects ang pwedeng umusbong o isumbong sa gobyerno. Sa pamamagitan ng DOH website ay pwede na rin idulog ang mga umano'y maanumalyang health center. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Bilang bahagi ng DOH Citizens Participatory Audit, hinihikayat ng ahensya na magsumbong ang mga mamamayan kung ang kanilang health center ay hindi napapakinabangan. Buksan lamang ang www.doh.gov.ph/bantaysuperhealth, makikita ang form ng sumbungan ng bayan. Ilalagay dito ang address ng Super Health Center at detalye ng inire-report. Bukod sa hindi na ipatayo o hindi pa natatapos na health center, maaari ring isumbong ang kulang-kulang na serbisyo. Maglakip din ng latest na larawan ng health center or Super Health Center kasamang isang dyaryo na may petsa ng araw na kinunan ito. Matapos ang ginawang pag-iinspeksyon ni Health Secretary Ted Herbosa sa mga Super Health Center sa Marikina at Antipolo, sunod-sunod na raw ang natanggap na tawag ng ahensya ng mga nagrereklamo tungkol sa kani-kanilang health center. October 17, isinumite ni Herbosa ang listahan ng 300 non-operational DOH facilities sa Independent Commission for Infrastructure ICI. October 15 nang makita ng kalihim ang talahiban sa Barangay Concepcion 2 Marikina na dapat sana ay isang 4-story super health center na napaglaanan ng 21.5 million pesos. Nanloloko sila. It's called sanitized reporting. Lagay lang nila ongoing completed phase 1. October 16 nang mag-surprise visit naman ng DOH sa Antipolo at nadatnan doon ang kabubukas lamang noong araw ding iyon na Super Health Center matapos matenga ng 15 months. Abay, nabalitaan natin at maraming salamat sa City of Marikina. Biglang may mga bulldozer na at tinatanggal na. Suportado daw ng ICI ang Citizens Participatory Audit ng DOH at ang isinasagawang pag-iimbestiga ngayon ng ahensya sa mga Super Health Center at mga serbisyong ibinibigay nito. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Iba-ibang grupo pero iisa ang layunin. Matapos ang kilos protesta ng civic at religious organizations noong September 21. Grupo naman ng mga magsasaka ang nagmarcha ngayong araw sa Maynila. Ang kanilang panawagan, wakasan na ang korupsyon sa pamahalaan. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Sa saliw ng himig ng protesta at gamit ang kanilang mga gawa-gawang karit, sabay-sabay na sinira ng grupo ng mga magsasaka ang effigy ni Pangulong Bongbong Marcos sa kilos protesta ngayong araw bilang paggunita sa Peasant Month. Mula sa maikling programa sa Liwasang Bonifacio, minarcha nila kasama ang mga nakiisang sectoral group ang ruta papunta sa labas ng Malacanang. Bitbit nila ang mga karatulang kumukundina sa importasyon, militarisasyon at higit sa lahat korupsyon. Mga problemang pumipigil nila sa pag-unlad ng hanay ng mga magsasaka. Bilyong-bilyong piso ang kinurakot sa flood control project at farm to market road. Pero kami walang makain, walang panggastos sa pagsasaka tulad ng araro, binhi at iba pa. Kaya magsasaka at taong bayan magkaisa, panagutin ang mga kurakot at mandarambong. Sa Mendiola nakapwesto na ang Manila Police District. Ayon sa MPD, nasa 1,000 protesters ang bumaha sa labas ng palasyo. Sa kabila ng gulong naganap noong September 21 anti-corruption protest, wala naman daw nagbago sa kanilang deployment. Itong lugar na to, paalala natin, hindi po ito Freedom Park.
Hindi po ito Freedom Park. Kaya nakikiusap po tayo sa kanila. Ganun pa man po, mataas yung ating pagrespeto sa kanilang karapatan at kalayaan mamahayag. Bantay sarado ang programa hanggang sa nagsibaklasan ang mga rallyista. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Muling humarap ang pamilya ng mga missing sabungero sa DOJ para sa preliminary investigation ng kaso. Ilalaban daw nila ito hanggang dulo at hindi magpapaareglo. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. This time, meron na kaming witness na talagang walang magpapareglo. Talagang lahat po kami nagkakaisa rito. Hanggang dulo, lalaban kami. Submitted for resolution na ngayong araw ang preliminary investigation para sa isinampang kaso ng mga kaanak ng missing sabungeros laban sa 62 respondents. Kabilang na sina billionaire gambling boss Charlie Atong Ang, aktres na si Gretchen Barreto at former NCRPO Chief, retired Lieutenant General Jonel Estomo. Present sa huling araw ng PI ang ilang pamilya ng mga biktima at ang magkapatid na Dondon at Elakim Patidongan. Dumating din ang isa sa mga itinuturong alpha member na si Pitmaster Executive Director, Attorney Caroline Cruz, para magsumite ng kanyang counter affidavit. Para sa kampo ni Ang, dapat ibalik sa CIDG ang isinasagawang investigasyon. We are hopeful that the case will be rebundled back to CIDG for reinvestigation in view of the fact that the evidences submitted do not have enough credibility enough to establish what's called the quantum of evidence for prima facie case with enough evidence to have a probable outcome of a guilty verdict. Pero para sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero, taktika lamang daw ito ng itinuturong mastermind para makatakas sa pananagutan. Ganyan naman po sila taktika naman po nila yan Unang-una, kung sa ebidensya lang naman, nandiyan naman yung whistleblower namin. Lahat naman po ng sinasabi niya, totoo. Sa ngayon, kahit naman ibalik yan doon, pat sa tingin ko, yung hustisya pa rin namin ang makakamit namin. Kumpiyansa rin ang kampo ng whistleblower na si Dondon Patidongan na magiging patas ang DOJ sa evaluation ng kaso. Naniniwala ako that later on, justice will prevail. And I am very much confident with the legal system of the Philippines. Alam naman nila na hindi naman ako basta-basta lulutang ng ganito. Within 16 years ako kay Mr. Atong Ang kung wala akong pinanghawakan agad sa kanya. Ayon kay DOJ Prosecutor Charlie Guhit, 60 days ang ibinibigay na timeline ng batas para makapaghain ng panel of prosecutors ng isang resolusyon kaugnay ng isinagawang PI. Dito malalaman kung iakyat sa korte ang kaso at kung maghahain na ng warrant of arrest laban sa mga akusado. Out of 62, 57 sa mga respondent ang nag-file ng kanilang counter affidavit na kasama sa mga titingnan ng piskalya. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. May kabuang 981 na piraso na ng mga buto ang na-recover ng Coast Guard at PNP sa Taal Lake sa nagpapatuloy pa ring search and retrieval operation sa mga labi ng missing sabungeros. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, 887 sa mga ito natukoy bilang buto ng tao. Under assessment naman ang iba pa. Kasalukuyan pa rin sumasailalim ang mga nakuhang labi sa DNA test na ayon sa DOJ ay posibleng magamit bilang dagdag na ebidensya oras na may akyat ang kaso sa korte. Malacanang pinabulaan ng nag-resign na si Finance Chief Ralph Recto. Susunod yan sa Agenda. Traffic check muna tayo ngayong Martes sa Elliptical Road sa Quezon City. Gapang ang mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane.
Flu season lang. Yan ang paliwanag ng Health Department sa dumaraming kaso ng influenza-like illnesses sa bansa. Wala rin daw dapat ipag-alala dahil bahagi lamang ng pag-iingat ang pagsusuot ng mga face mask. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Nilinaw ng Health Department na walang influenza-like illnesses outbreak sa bansa. Flu season lamang daw talaga ngayon. Ang pagpapasuot ng face mask sa ilang mga syudad ay desisyon ng LGU bilang paraan ng pagpigil sa mabilis na pagkalat ng mga virus. Sa ilalim ng RA 11332 o ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concerns Act, nabibigyan ng kapangyarihan ang mga LGU na magpatupad ng mga hakbangin sa pag-iwas sa mga sakit. Kaya kahit walang outbreak, maaring ipag-utos ang pagsusuot ng face mask sa kanilang komunidad. Itinuturing ng DOH na flu season ang panahon din ng tag-ulan mula Hunyo hanggang Nobyembre. Pag ganitong malamig ang panahon, nagtathrive umano ang mga virus kaya marami nagkakasakit ng influenza-like illnesses. Mula ito sa virus na influenza A, rhinovirus at enterovirus. Ang SARS-CoV-2 naman na sanhi ng COVID-19 ay nakaaapekto sa iilan lamang. Ilan sa mga sintomas ay sore throat, lagnat, ubo, sipon, pananakit ng katawan at matinding pagod. Madaling maipasa ang sakit lalo na sa mga mahihina ang resistensya, gaya ng mga laging puyat at sa mga bata at matatanda. Paalala ng DOH para hindi kumalat ang sakit, madalas na paghuhugas ng kamay at pagsusuot ng face mask, takpan ng bibig at ilong kapag uubo o babahing. Hinihimok din ang publiko na magpa-flu vaccine taon-taon. Giit ng DOH, walang kakaiba o bagong virus o strain na umiikot. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Gumugulong na ang investigasyon sa nangyaring aksidente sa isang construction site sa BGC. Isa ang patay sa trahedya habang 3 ang sugatan. Narito ang agenda report ni Ryan Reloban ng Abante. Mananagot ang dapat managot. Yan ang tiniyak ng Taguig City Police matapos gumuho ang core wall na ginagawang gusali sa 34th Street Corner Lane D sa Bonifacio Global City sa Taguig nitong Lunes, kung saan isa ang nasawi habang 3 ang nasugatan. Iniimbestigahan ngayon ng construction firm na Monelli Construction and Development Corporation kaugnay ng insidente. Sa video na eksklusibong ibinigay sa Billionaire News Channel, kitang pinagtutulungan na buhati ng mga manggagawa ang isang steelman na isa sa 4 na tinamaan ng bumagsak na dingding para sa elevator na itinatayong 28-story building. Aalamin kung nagkaroon ng pagkukulang sa security and safety protocol sa job site. Titignan pati ang engineering aspect ng insidente para matukoy kung sino ang may pananagutan sa nangyari. Sa investigation ng third-party investigation na kakandak, maybe possible na papasok din yung City Engineering Office dyan. And of course, doon sa BGC kasi ano yun is a private area yun. I think with the BESC, yung Bonifacio Estate Services yes, po. Corporation ang papasok, and then they will investigate. Kung meron man talaga, then we can help and we can file cases against the company or yung firm na construction firm kasi may namatay So definitely may mafa-filean kung meron kapababayaan. Git naman ng engineer ng Monelli Construction, mahigpit at masusi ang nakalatag na safety and security protocols na kanilang ipinatutupad para sa kaligtasan ng mga manggagawa. Yung safety measures namin, sa ngayon, i-investigate pa ho namin kung ano yung tagagang nangyari. Bakit nataganan siya. Una na rin siniguro ng construction company na sasagutin nila ang mga gastos sa pagpapagamot ng 3 nasugatan. Maayos na ang lagay nila at patuloy na nagpapagaling. Sasagutin din pati ang gastusin sa burol at libing ng nasawing steelman. Hindi pa alam kung kailan itutuloy ang trabaho sa site na pansamantalang sinuspinde para sa nagpapatuloy na independent investigation. Para sa Agenda, Ryan Reloban, Abante. Just in time for the holiday season, mas magiging mabilis na ang biyahe ng mga motorista sa mga tollway sa buong Luzon.
gamit ang inilungsad na One RFID All Tollways. Paano nga ba ito i-avail? Alamin sa agenda report ni Ivy Reyes. Simula ngayon, iisang RFID sticker na lang ang kailangan para sa mga toll expressway natin sa buong Luzon. One RFID, All Tollways. Ito ang pinakabagong development ng Toll Collection Interoperability Project ng San Miguel Corporation, Metro Pacific at Ayala Groups. Layunin ng proyektong ito na gawing mas mabisa ang electronic toll collection sa mga expressway sa Metro Manila Skyway, NLEX o North Luzon Expressway, SLEX o South Luzon Expressway, SCTEX o Subic-Clark-Tarlac Expressway at TPLEX o Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway. Pinangunahan ni President Bongbong Marcos ang paglulunsad ng Unified RFID Registration sa Calambas City, Laguna. Kasama ang mga ultra-bilyonaryo na sina SMC Chief Executive Ramon S. Ang at Metro Pacific Investments Corporation Chairman Manny V. Panghilinan. Malinaw ang layunin nito, mapabilis ang daloy ng trapiko sa mga tollgate. Totoo naman, malaki ang tulong nito. Ngunit hindi natin may kaila ang nagdudulot din ng dalawang RFID systems na kalituhan. Simula ngayong araw, pwede na magpa-register ang mga private vehicle o individual accounts. Sa 2026 naman, ang full implementation para sa mga corporate o fleet account. Ang One RFID initiative ay nilagdaan ng SMC, Ayala Group at Metro Pacific Group sa isang Memorandum of Agreement kasama ang Transportation at Public Works Departments, Land Transportation Office at Toll Regulatory Board o TRB noong 2017. Magtungo lang sa official page ng TRB para sa updated schedule ng business hours ng AutoSweep at Easy Trip stations. Bukod sa voluntary at libre, maaaring mag-register sa personal o online. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Labanan ang korupsyon, isulong ang digitalization at paigtingin ang ease of doing business. Ilan lang yan sa mga resolusyon na napagkasunduan ng mga negosyante sa huling araw ng Philippine Business Conference and Expo. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Apat na resolusyon ng napagkasunduan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry sa last day ng 51st PBCE sa Pasay City. Sa first resolution, good governance and anti-corruption ang sigaw ng mga negosyante. Naniniwala sila na dapat puksain ang walang pakundangang katiwalian sa pamamagitan ng paghihigpit sa monitoring, transparency at accountability mechanism ng lahat ng antas ng pamamahala. Dapat daw magkaroon ng open governance systems at masigurong mapanagot ang lahat ng sangkot sa katiwalian. Ikalawa ang resolusyon sa digitalization at innovation. Kabilang ang pagpapatupad ng National AI and Digital Transformation Roadmap, pagpapalakas ng digital infrastructure ng bansa tulad ng cellular at internet facilities at data centers, lalo na sa mga lugar na wala o mahina ang internet, at ang pagpapalakas ng digital at AI literacy. Naghain din ng mga resolusyon ukol sa sektor na agrikultura at ease of doing business o pagpapadali ng mga proseso para sa pagtatatag at pag-sustain sa mga negosyo. Ayon kay GoNegosyo founder Joey Concepcion III, mahalaga ang mga panawagan ng mga MSME at ng buong business community para maagapan ang epekto ng flood control scandal sa business image ng Pilipinas. It will take time. It will take time. But I think hopefully people learn from this, what happened. And there are a lot of people out here, Filipino people, who are really challenged, especially our micro-entrepreneurs who earn just enough to live that day. Humingi naman ng suporta mula sa private sector si DPWH Secretary Vince Dizon. Giit ni Dizon, nagsisimula na ang mga reforma sa DPWH para tuldukan ang korupsyon. Dapat din daw maging bantay ang sektor ng pagnenegosyo sa mga proyekto ng gobyerno. Wala tayong sisinuin, wala tayong sasantuin. Kahit sino pa. Those were the exact words of the President himself. Ikalawa po, kailangan po mabalik ang pera ng mga kababayan natin. Ang pera nating lahat, kailangan po mabalik.
Mahalaga ang panawagang ito ng PCCI at ng buong Filipino business community dahil ang bawat galaw ng gobyerno may epekto sa buhay at kabuhayan ng bawat Pilipino. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Umikot sa korupsyon ang speech ni PBBM sa 2025 Metrobank Foundation Outstanding Filipino Ceremony sa Malacanang. Pagdidiin ng Pangulo, patuloy ang paglilinis ng hanay ng kanyang administrasyon para tiyaking lahat ng opisyal ay karapat-dapat sa tiwalang ipinagkakaloob ng taong bayan. Hindi madali ang laban na ito. Marami pa tayong haharapin. Marami pa tayong pagdadaanan. It will be hard and sometimes it will be painful. But it will be worth it because we are fighting for what we are fighting for is a country that our children will inherit, that a nation that they can be proud of, that they can be proud to say, I am Filipino. Pinangunahan ng Pangulo ang pagkilala sa 10 natatanging Pilipino sa ilalim ng Metrobank Foundation. At anya, inspirasyon sila sa tuwing nakikwestiyon ang integridad ng gobyerno. Finance Chief pa rin si Ralph Recto. Ayon sa Malacanang, hindi totoo ang balitang nagbitiw na sa pwesto si Recto. Kasunod ito ng umano'y post ng aktor na si Edu Manzano, kung saan sinabi niyang inaabangan ng anunsyo ng palasyo para sa susunod na Finance Secretary. Dalawa raw ang pinagpipilian, ang Monetary Board member na si Walter Wasser at GSIS Director Emmanuel Samson. Isa si Recto sa mga nagsumite ng kanyang courtesy resignation noong so-called cabinet reset ni PBBM noong Mayo. Pero hindi ito tinanggap ng Pangulo. Malalaking alokasyon ng DPWH funds sa malalayong lugar na bisto ni Congressman Leandro Leviste. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Batasan. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview at papasok ng Batasan Road. Mabilis naman ang kabilang lane. Nanindigan ng socialite na si Tessa Prieto na naipit lang siya sa kasong estafa dahil sa kanyang ex-girlfriend na si Angel Chua. Nagpiyansa si Tessa sa Makati RTC kasama ang kanyang abogado. Ang detalye sa Agenda Report ni Pierre Pastor. Voluntaryong humarap sa RTC Branch 150 sa Makati City at nag-post ng bail ang socialite na si Tessa Isabel Prieto. Matapos mabasura ang kanyang motion to dismiss sa kasong estafa na isinampa laban sa kanya. Dahil dito ang e-warrant of arrest na inihain sa kanya noong October 20 ay lifted and set aside na. Ayon sa abogado ni Prieto, ang kaso ay panibagong count mula sa dati na niyang estafa case. So this case, the second case, was for the second transaction. And unfortunately, upon motion for reconsideration, it was filed with this court, Regional Trial Court 150 of Makati City. So we're pushing, of course, to defend Tessa. Yes. And we hope the justice will be served this time.
Bukod dito, naghain din ang kanyang kampo ng motion for reconsideration. Giit nila, nadamay lang si Prieto sa kasong ito na isinampa ng isang negosyante na si Salud Bautista. Ang dating kasintahan ni Prieto na si Angel Nicole Chua ang umano'y nakikipagtransaksyon kay Bautista at nakakuha ng malaking halaga. The thing is, I have no clue what it is. You know, I think I was caught somewhere in the middle and I had no idea. And then, like I said, I'm a victim. I was scammed, I was fooled. Ayon pa kay Prieto, bagaman hiwalay na sila ni Chua, pilit pa rin siyang idinadawit ni Bautista. I was already also fooled. And same with you. So why don't we both go after the bad one? Dagdag ni Prieto, nagmahal lang daw siya ng sobra at ito ang napala niya. Pero ngayon, gusto na raw niyang labanan ang kaso para makamit ang hustisya at malinis na ang kanyang pangalan. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel. Kwinestyon ni Senator Loren Legarda ang ilang salitang ginamit ng DPWH para sa mga proyekto sa ilalim ng 2026 budget. Kung di raw niya ito maintindihan mismo, paano pa kaya ang mga ordinaryong Pilipino? Ang tugon ng ahensya sa Agenda Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Dahil sa flood control scandal, lahat na ng galaw at desisyon ng mga politiko kaugnay ng national budget, nakatutok ang kamera sa kanila para mabantayan ng mga utaw. Pero paano kung may mga salitang di mo maintindihan na maging mga senador ay hirap ding ipaliwanag? Isa na rito si Senador Loren Legarda at ang mga salita, allocable at non-allocable. Gusto ko maintindihan, ano ba yung allocable? And can you kindly submit to us the allocable? And what is non-allocable? And please submit to us for our view the non-allocable. Pinag-uusapan dito ang budget ng DPWH. Pero maging si DPWH Secretary Vince Dizon, napapaisip din. If I may just give a very truthful and frank answer, hindi ko po naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng allocable at non-allocable. To be quite honest, I was just informed this was implemented, I think in 2022 ba? I'm not sure. Kaya nagsuhestyon na rin si Secretary Dizon, alisin na lang yung mga allocable at non-allocable items kung di may paliwanag ng wasto, imbes na makabuo pa ng ibang pagdududa. Nung nagkaroon po tayo ng panibagong Undersecretary for Planning, ngayon po si Undersecretary ni Contina, ang unang-una ko po sinabi sa kanya, scrap yan kasi unang-una wala po atang nakakaintindi dyan outside of Yusek Cathy Cabral. Ang tinutukoy ni Dizon ay si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na inalis na rin sa pwesto sa pagnanais ng bagong pamunuan ng DPWH na malinis ang kagawaran sa katiwalian. Para maipaliwanag ano ang allocable, nag-call a friend na si Secretary Vince, si Director Alex Bote. Talking about the allocable and something, yung straight po, yung po yung lumalabas na ceiling ng bawat legislative district. Medyo malapit-lapit lang po doon sa parametric formula na napakahirap lang po talagang it's the allocation of target po na legislative district, but we do not know the formula kung paano narating yon. We have a booklet basis, but it's quite hard to understand. Pero nais pa ring malinawan ni Senador Legarda kung ang mga salitang ito ba ay engineering term, economic o invention lang. I'm a forever learner, ang tawag doon, lifelong learning. I don't think it's too late for me to understand, even if I became chair of finance for 5 years and I've been here since 1998, kundi magpapaturo ko kay Alpruto ng allocable at non-allocable. This complicated, confusing system must change. Pinagsusumitin ni Legarda ang DPWH ng mga paliwanag hanggang sa susunod na linggo para mas maintindihan kahit ng mga ordinaryong taxpayer. Nang malaman saan ba talaga napupunta ang mga kinakaltas na buwis sa kanila. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante! Sa ICI, hindi rin tumitigil sa investigasyon ang COMELEC sa mga politikong tumatanggap umano ng donasyon mula sa government contractors. Ayon kay Chairman George Garcia, aabot na sa 16 na kandidato ang sabit dito. Narito ang Agenda Report ni Joash Malimban. Aabot na sa 24 contractors ang nailista ng Commission on Elections na nag-donate sa mga kandidato noong nakaraang 2025 elections.
Sa pinakahuling investigasyon ng COMELEC, at least 16 candidates ang tumanggap ng donasyon. 4 daw rito ang tumakbo sa pagkasenador at 2 ang sa party list. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Chairman George Garcia na hinihintay na lang nila ang confirmation ng DPWH na ang mga natukoy nilang kontraktor sa pamahalaan kumukubra ng kontrata. Under Section 95 letter C, it is prohibited for a natural or juridical person to make donations, contributions to candidates, political parties, and party lists, especially if they have existing contracts or contracts with the government, whether public works or a service contractor. Bukod sa 24 contractors na nagpondo sa kampanya ng ilang kandidato noong 2025, nasa 55 na rin ang natukoy nila na nag-donate noong 2022. Kasama na si Lawrence Lubiano ng Centerways Construction and Development Incorporated. Inamin mismo ni Lubiano sa isang congressional hearing na nag-donate siya ng 30 million pesos para sa kandidatura ni Senator Cheese Escudero. Isa ang Centerways sa top 15 most favored contractors ng DPWH ayon sa inilabas na listahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Paliwanag ni Chairman Garcia, wala ng kapangyarihan ng COMELEC na tanggalin sa pwesto ang mga nanalo, nakapanumpa at nakaupo ng kandidato. Pero hindi ro sila makakatakas sa isang election offense, oras na mapatunayang lumabag sa mga probisyon ng Omnibus Election Code. Ours is only for purposes of determining culpability as to whether there is really an election offense committed, punishable by 1 to 6 years imprisonment, and in case of conviction by final judgment, perpetual disqualification to hold public. Bukod sa public works contractors, tinitingnan na rin daw ng COMELEC ang ibang donors ng mga kandidato na may posibleng paglabag din sa Omnibus Election Code. Kabilang dito ang may-ari ng mining corporations, mga taong nakakuha ng prangkisa o concession sa pamahalaan at iba pang sakop sa Section 95 ng nasabing batas. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Umano'y ugnayan ni na First Lady Lisa Araneta Marcos at alleged bagman ni Senador Cheese Escudero pinasisilip sa ICI. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour sa EDSA White Plains. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Tila umabot na nga sa bakuran ng Malacanang ang kontrobersya sa flood control projects. Pinaiimbestigahan ngayon ng isang private citizen ang kaugnayan ng umano'y bagman ni Senator Cheese Escudero na si Maynard Ngu at mismong First Lady Lisa Araneta Marcos. Yan ang agenda report ni Lyja Bonzo. Hindi rin kami pro-Marcos, hindi rin kami mga DDS, hindi kami mga kakamping. Okay, ito yung sarili naming pananaw bilang parte o bilang individual. May nagpakilala bilang John Santander, ang isang private citizen na cultural and peace advocate umano sa Independent Commission for Infrastructure. Ang pakay niya,
magsumite ng isang letter of sentiments na hinihiling imbestigahan ang anyay ugnayan ni Maynard Ngu at First Lady Liza Araneta Marcos sa flood control scandal. Ang gusto namin is maimbestigahan si Maynard Ngu na nawala na sa balita ilang buwan na may kinalaman kay First Lady Araneta Marcos. Mula ngayon, hindi lang ako ang gagawa nito for magpapasa ng letter of sentiments. Si Ngu ang pinangalanan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na bagman umano ni former Senate President Cheese Escudero. Sa sulat ni Santander, may mga itinuro siyang ebidensya na anyay posibleng tumbukin ang umano'y ugnayan ni Ngu at ng First Lady simula pa noong 2022 elections. Binanggit nito ang isang ulat ng Billionaire News Channel tungkol sa high-value fundraiser sa pagtakbo noon ni Pangulong Bongbong Marcos na ginanap sa Cork Wine Bar na pagmamay-ari ni Ngu. Sa ulat ng BNC, nag-donate umano ng tinatayang tig-5 milyong piso ang mga dumalo rito. Nabanggit din sa liham ang umano'y recommended appointees to the palace ni Ngu na ibinigay niya raw sa First Lady na siya namang nag-abot daw kay former Executive Secretary Vic Rodriguez bago pa man ito manumpa para sa pwesto. Sa litratong nakakabit sa liham, makikitang nagsasalo sina Senator Escudero, ang asawa nitong si Hart Evangelista, ang First Lady at si Ngu. Sa magkaibang insidente, binigyang pansin din ni Santander ang pagdalo ng First Lady sa isang Cherry Mobile event na ang CEO ay si Ngu. Sa ngayon, susuriin pa raw muna ng ICI ang mga aligasyong nilalaman ng sulat. Titingnan namin kung meron ba talagang basihan to. Kung meron, then we will move further. No? Malaking bagay pa rin naman talaga mayroong ganitong informasyon, but the public should also be worried about this. Yung publiko dapat hindi basta-basta rin naniniwala sa mga ganitong klaseng mga allegations. Wala pa ring sagot sa ngayon ang Malacanang sa issue. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Posibleng umabot pa sa 200,000 ang classroom backlog sa bansa pagsapit ng 2028. Sa libo-libong target kasi ng DPWH ngayong taon, 22 lang daw ang natapos. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Tila natabunan na raw ng flood control scandal ang kakulangan sa classrooms ng Department of Education. Ito ang sentimiento ni Education Secretary Sonny Angara nang matanong tungkol sa 20 classroom na natapos ngayong taon. Mukhang nawili sila dun sa flood control, sa totoo lang matamaan ako sino matamaan, pero parang hindi na naging priority yung pagtayo ng classrooms. Kinumpirma ni Angara na bukod sa 22 classrooms lang ang natapos ng Department of Public Works and Highways, malayo sa numero 150,000 ng mga classroom na kailangan daw ng ahensya, may 900 pang pending ang completion sa ngayon. Kumpiyansa naman daw siya sa kakayanan ni DPWH Secretary Vince Dizon at naniniwalang bibilis pa ang goal nila ni President Bongbong Marcos na makapagpatayo at makumpleto ang 40,000 classrooms bago matapos ang termino ng Pangulo. Nakakapanghinayang talaga dahil alam natin yan ang kailangan ng bayan, di ba? Kailangan natin para umunlad yung mga kabataan, kailangan nasa tamang environment ho sila. Sa Senate Finance Committee hearing ng DPWH nitong linggo, nasa 15% pa lang ang completion rate ng mga 1,700 classrooms na dapat sana ay kumpleto na sa pagtatapos ng 2025. Pabor naman pareho sina Dizon at Angara na alisin na sa DPWH ang pondo at kapangyarihan na makapagpatayo ng mga classroom, maging ang mag-invest sa public-private partnerships para mapabilis ang trabaho. For fiscal year 2026, nasa 625 billion pesos ang pondo ng DPWH. Ayon sa Senado, baka lumobo ng hanggang 200,000 ang classroom shortage sa Pilipinas kapag nagpatuloy ang ganitong sistema. Kaya ang panawagan ni Angara, tugunan ng mga pangangailangan sa DepEd sa pamamagitan ng paglilipat ng pondo sa local government units. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Pumalag si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga alegasyong pinagtatakpan niya ang umano'y multi-billion kickback sa rock netting scam sa Cordillera. Ang pasimuno daw kasi sa proyekto mga kaalyado ni FPRRD. Narito ang agenda report ni Dobby De Guzman.
Marami ang saludo kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong dahil sa krusada niya laban sa korupsyon. Pero meron ding mga tinatabangan. Ang kanilang hirit at tanong ay kagaya rin ng banat ni dating Senador Antonio Trillanes. Nananahimik daw si Mayor Magalong tungkol sa 36 billion peso rocknetting scam sa Cordillera dahil Duterte supporter ang mga congressman na nasa likod ng proyekto. I was never silent. Alam ng mga tao yan. Alam ng mga tao dito sa Baguio. Consistently, binabanggit ko yan, issue na yan na rocknet. Ayon pa kay Mayor Magalong, mula noong 2019, nag-ingay na raw siya tungkol sa rocknetting scam. Sa mga naunang panayam sa kanya ng media, ibinunyag ni Mayor Magalong na mula 2017 hanggang 2023, umabot sa 438 ang rocknetting project sa Cordillera. Ang kabuang halaga ng proyekto ay 46.61 billion pesos. Anya, ang actual price ng rocknet ay 6,000 pesos per square meter. Pero sa detailed unit price analysis ng DPWH, pumalo ito sa 25,000 pesos per square meter. Tumataginting na 28 billion pesos ang napunta umano sa kickback. Depensa ni Mayor Magalong, hindi muna siya nagbanggit ng pangalan dahil hindi pa tapos ang isinasagawang investigasyon. Dito sa rocknetting na to, halos tapos na rin yung kinoconsolidate na lang namin yung case folders or prepare na lang namin yung case folders. And one of the biggest supplier of that mga iba't ibang mga materyales na ginamit. Basically, almost 90% ng mga materyales na ginamit dito sa Cordillera came from one source, supplier, Earthyard. And again, Earthyard, Congressman Eric Yap is closely associated with Earthyard. Tumangging magbigay ng komento si Benguet Congressman Eric Yap tungkol sa pahayag ni Mayor Magalong. Hindi rin sumasagot ang DPWH Cordillera. Sa isinagawang inspeksyon ni PBBM sa Benguet, sinabi niyang kilala niya ang supplier ng rocknetting sa Benguet. Pero hanggang ngayon ay wala pang natutukoy na supplier ang Pangulo. May hirit naman si Mayor Magalong kay Senator Trillanes. Pero naman kaming honor code. That does not cheat, steal, or lie. Siguro i-review na lang nila yun. Wala pang sagot si Trillanes tungkol dito. Para sa agenda, Dobby de Guzman, Bilyonaryo News Channel, Baguio City. A step closer to accessible healthcare. Itatayo na ang isang ospital para sa mga kasalukuyan at dating opisyal ng Philippine Coast Guard. At ang proyekto, wala raw bahid ng katiwalian. Yan ang agenda report ni Liza Bonzo. Sa unang pagkakataon, magtatayo na ng isang general hospital ang Philippine Coast Guard na layong serbisyuhan ang mga kasalukuyan at nagretirong personnel nito kasama ang kanilang pamilya. The hospital is covered by a legislation. A law was passed for the Coast Guard to establish its own general hospital. 76 na pasyente ang kayang iakomoda ng naturang ospital at may service capability of level 1 o basic care level. Ayon sa PhilHealth, ang ganitong uri ng ospital ay may kakayahang magkaroon ng isolation and maternity facilities, dental clinics, first-level x-ray, blood station, and pharmacy. Kasabay ng pagpapatayo ng PCG General Hospital ay ang construction din ng Coast Guard First Responder and Nursing Service Facility na isang tugon at preparasyon naman sa disaster response ng ahensya. Sa gitna ng mga maanumalyang government projects, paninigurado ni Gavan, dumaan ito sa tamang proseso. To our surprise, actually bidded with a far lower price. So you can be assured that this will be done with the best cost efficiency possible. Ayon sa PCG, JZ Inc. ang contractor ng PCG General Hospital, habang F. Gurea naman para sa Coast Guard First Responder and Nursing Service Facility. Ani Gavan, 1.1 billion pesos ang approved budget ng kontrata, pero tinatayang 700 million peso lamang daw ang binid ng mga contractor. Para sa agenda, Liza Bonzo, Billionaire News Channel. 19.2 million pesos na halaga ng iligal na droga ang nakitang palutang-lutang sa West Philippine Sea.
Ayon sa PNP, may nadiskubring itim na duffel bag ang Navy personnel habang nagsasagawa ng regular maritime patrol sa bahagi ng Sabina Shoal. Nasa loob nito ang higit 30 heat-sealed plastic packs na hinihinalang kush na aabot sa 16 na kilo. Nakikipagtulungan na ang PNP sa PDEA kaugnay ng natagpuang droga. Catherine Bernardo, may wax figure na nga ba sa Madame Tussauds sa Hong Kong? Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa may EDSA Campaginaldo Gate. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Light naman sa southbound lane. 100% nang magbabalik si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson bilang Senate Blue Ribbon Committee Chair. Ayon ito mismo kay Senate President Tito Soto. Una nang sinabi ni Lacson na natalakay nila ni Soto ang pagiging pinuno muli ng komite. Binalaan pa raw niya si Soto na posibleng maapektuhan ang Senate presidency nito. Nag-resign si Lacson itong buwan dahil sa umano'y pagkadismaya ng ilang senador sa kanyang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Nakatakdang bumalik sa sesyon ang Senado sa Nobyembre. Sapakan na lang nga ba? Nababalot na naman sa kontrobersya ang MPBI dahil sa panibagong insidente ng suntukan sa laro. Ang detalye sa agenda report ni Zeus Valdez ng Abante. Dahil sa tila sunod-sunod na suntukan sa MPBL, naiisip na tuloy ng mga basketball fans na palitan na ng boxing ang letrang B sa pangalan ng liga. Nagkaroon ng kontrobersya sa quarterfinals ng MPBL matapos ng dalawang insidente ng pananapak at pisikalan sa magkahiwalay na laro. Tampok sina Arwin Santos ng Basilan Star Horse Viva Fort Masters at Jonas Tibayan ng Mindoro Tamaraos. Lunes ng gabi nang ma-thrown out si Santos sa fourth quarter ng kanilang laban kontra Jensen Warriors sa Game 2 ng South Division quarterfinals. Tila nagbitaw ito ng suntok kay Anton Bringas sa gitna ng agawan sa rebound, dahilan para agad siyang paalisin ng mga opisyal. Inaasahan na maglalabas ang liga ng kaukulang parusa na posibleng magpahinga sa kanya para sa winner-take-all Game 3. Sa kabila ng insidente, nakabawi ang Basilan sa serye matapos ang clutch 3-pointer ni Jervy Cruz sa natitirang 8 segundo ng second overtime na nagbigay ng 116-114 na panalo para maipuwersa ang Game 3. Sa isa pang laro, involved na naman si Tibayan nang matawagan siya ng unsportsmanlike foul kay Will Gozum at Gab Banal ng Quezon Huskers. Unang tinamaan ni Tibayan sa mukha si Gozum habang nag-aagawan sa rebound bago nasundan ng siko kay Banal. Kumalat online ang video ng pangyayari matapos itong ibahagi ni Gozum sa social media, kalakip ang birong caption na Manny Pacquiao Basketball League. Hindi ito ang unang beses na nasangkot si Tibayan sa ganitong issue dahil dati na siyang nadawit sa insidente laban kay Michael Sorella ng Jensen Warriors na nagresulta sa indefinite ban kay Sorella. Sa kabila ng tensyon, nanatiling kalmado ang Quezon Huskers nang makuha ang 104-102 na double overtime win courtesy ng game-winning shot ni Judel Puentes. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng pamunuan ng liga pero wala pang tugon si MPBL Commissioner Kenneth Doremdes dito. Ang Basilan at Jensen naman ay muling magsasagupa sa Game 3 ng kanilang quarterfinal series sa Biyernes kung saan tiyak na mas tututukan ng liga ang pagpapanatili ng disiplina at sportsmanship sa gitna ng matinding kompetisyon. Para sa agenda, Zeus Valdez, Abante. May bagyo man, dinagsa pa rin ang 30th anniversary celebration ng Enchanted Kingdom. Ang pasilip sa magical at star-studded event sa agenda report ni Ivy Reyes. Sa ika-30 taon ng Enchanted Kingdom, pumalo sa 9,000 katao ang nagtungo sa Santa Rosa, Laguna.
Ayon sa management ng EK, doble ang numerong ito sa karaniwang dami ng mga pumupunta sa pinakamalaking amusement park sa bansa. Isang 2-day concert ang hinanda ng EK para sa kanilang mga taga-suporta nitong nagdaang linggo. On the first day, tampok ang singer-songwriter na si Rob Daniel at singer and actress Gigi Dalana. Nandoon din ang Manila Philharmonic Orchestra sa unang araw ng kanilang anniversary celebration. Ang 90s rock band naman na parokya ni Edgar, pinaingay ang EK nitong linggo kasama ang mga kilalang pop alternative bands na Cup of Joe at Over October. Hindi pa binuksan ang famous Wheel of Fate noong October 18 and 19 pero tampok dito ang pinakaunang projection mapping show ng Enchanted Kingdom kung saan bumida ang kwento ng EK sa loob ng 30 taon. Matatandaan sa media launch ng anniversary celebration na ito ang paghahandog ng world-class family entertainment at pagsisimula sa industriyang ito ang pinakamahirap na parte raw para sa Mammon family ang nagtayo ng EK. This is more than a theme park. Our higher sense of purpose is to be God's extension of EK, God's eternal kingdom, to bring happiness on earth. Bagamat may bagyo nitong linggo, hindi nagpapigil ang publiko na sulitin ang extended hours ng EK mula alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Tila may bagong milestone si Asia superstar Catherine Bernardo. Wala pa mang opisyal na kumpirmasyon, excited na ang kanyang fans sa balitang magkakaroon ng actress ng wax figure sa Madame Tussauds, Hong Kong. Sa teaser video ng Wax Museum, nagbigay ito ng 2 clues kung sino ang kanilang next star. Anila, she launched her acting journey at just 7 years old. At bumida raw ito sa unang Pinoy film na kumita ng higit 1 billion pesos globally. Kung sakali, si Catherine ang ikalimang Filipino personality na nabigyan ng wax figure. Kasunod na Manny Pacquiao, Pia Wurtzbach, Catriona Gray at Ann Curtis. Kung usapang timeless Pinay beauty at aging gracefully, hindi nawawala ang model at designer na si Tweety De Leon Gonzalez. Mula sa runway hanggang sa kanyang clothing business, pinatunayan ng glowing mother of 4 na isa pa rin siya sa mga style icon ng bansa. Sa The Daily Dish ng Billionaire News Channel, kunwento ni Tweety kung paano nagsimula ang kanyang modeling career. I didn't know what I was going to get into. I just said, okay, when somebody asked, can I take your photos? And I didn't know what he was going to do with those photos. I was doing editorial first before I did runway. Yeah. Okay. So I feel more at home with shoots than runway, although I do love runway. My first cover, I was, I think, 12. What? Wow. Yeah. I was so young. I didn't know what I was doing. To have said yes to do a cover, and that was a bridal cover. Wow. Sa kabila ng rejection sa pagkuha ng mga proyekto, natutunan din daw ni Tweety how to embrace her natural skin. I'm just doing my job, and I've always accepted what my skin color was. I never thought of it as a disadvantage or an advantage. It is what it is. So when it comes to modeling projects, I know that there will be projects that I won't land, will never land, because I am not the preferred Did you talent. have Kinilala ang ilang programa ng Billionaire News Channel sa 6th Alta Media Icon Awards. Nagwaging Best News Talk program ang On Point ng ating kasamang si Pinky Webb, kaya wala siya dito ngayong gabi. Siya rin ay ginawaran bilang Best News Talk program host. It's an interview show from 7:30 to 8 p.m. Pag inuumpisan ko po yung programa, palagi ko unang tinatanong, ano ba ang gustong malaman ng tao? Ano ba yung mga tanong na gusto nyong itanong? Dahil nagsisilbi lang naman talaga akong tulay para sa mga tanong na inyong gustong maitanong. So I hope I'm able to satisfy that. I hope I'm able to fulfill that because we want to shine
light on the truth. Huwag po tayong magsawa to seek the truth, to defend the truth, to protect the truth, and to love our country, the Philippines. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. Nanalo naman ang The Lifestyle Lab bilang Best Lifestyle Program at ang host nitong si Marie Lozano ang kinilalang Best Lifestyle Program host. Ang event ay isinagawa ng University of Perpetual Help System DALTA na nagdiriwang din ang kanilang 50th founding anniversary ngayong taon. Mula sa amin sa Billionaire News Channel, marami pong salamat at magiging inspirasyon ng mga pagkilalang ito para ipagpatuloy ang aming misyon na maghatid ng impormasyon sa bawat Pilipino. Congratulations, Pinky and Marie. Congratulations. Yes, we're on a roll. Kaya medyo naulila kami ni George ngayon kasi wala si Pinky. She's receiving an award. Monique Tuzon is in Japan. Nag-enjoy. Huwag mo nang paalala. At si Willard naman, ayun, hindi masyadong maingay sa kanyang venue. Kaya hindi na niya tayo masamahan. Right? Hey, you know what, George? Oh, ayan, Willard, kumusta ka na? Naririnig mo ba kami? Hi, Corina, George. Baka akalain nyo, nagka-cover ako ng concert o nanonood ng concert. Pero actually, ongoing na yung gala dinner ng Philippine Business Conference and Expo. Kaya dancing to the groove na yung Billionaire News Channel team dito. Nag-attempt na nga pakita yung agenda moves natin. Kaso, nakabarok ako eh. Sample naman, sample! Sample! Wag na, baka palabasin ako ng gwardiya dito. Oo, para malinaw lang, ang Billionaire News Channel ay bahagi nitong nangyayaring ito among the business groups, no? Parang partner, media partner nila tayo sa importanteng event na yan na nagsama-sama ang pinakamalalaking grupo ng mga negosyante sa Pilipinas. Ayan, okay. So, are you ready for Christmas, Willard? Paolo, if you can hear me, na talagang kahit sino makasalubong mo dito na negosyante at delegate, sinasabi na top concern nila yung corruption at sinusubaybayan nila yung mga reports na agenda tungkol sa flood control scandal. Kaya talaga number one concern nila ito sa lumabas na resolution. Kaya sana, bago magpasko, magkaroon naman ng sagot ang pamahalaan. Dahil 65 days to go before Christmas. Yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Check. Ako naman si George Cahiles. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.